pero hinahayaan mo ang mga sundalong Pilipino na maputulan ng hinlalaki at makunan ng mga baril doon sa West Philippine Sea. Ano ka ba? Bakit mo utusan sila na huwag lumaban? Huwag magpaputok. Next. Ibig sabihin na pala niyan ay sumugal na si BBM. Tinapon niya na mga suporta ng DDS. Lahat po ng DDS ay hindi naboboto sa lahat ng kandidato ni BBM. Ganun sigurado yan. Pinalit niya ang isip niya, lahat ng mga botante na sumusuporta kay Leni Robredo ng mga kakampi na kagaya sa akin, ay kakampi na sa kanila. Sorry, we will never do that. Kahit kay Duterte, hindi kami kakampi. Lalo na kay BBM. Kasi ang ginagawa mo, numero 1, ay ikaw ay fake na presidente. Fake ka kung makipag-away. Biro mo sasabihin mo, nakipag-away ka para sa Pilipinas, pero hinahayaan mo ang mga sundalong Pilipino na maputulan ng hinlalaki at makunan ng mga baril doon sa West Philippine Sea. Ano ka ba? Bakit mo utusan sila na huwag lumaban, huwag magpaputok? Kasi kung ako sundalo na doon, hindi kita susunod. Hindi ako susunod sa utos ng opisyal ko. Papatayin ko talaga lahat ng inchik na umakit sa barko. Pero mo inakit na tayo ng inchik. Ano lang tayo? Please. Anak ng wedding. Dagdagan ba ito ng mga alis ko? Ginagawa, wala na talaga patunguhan ng Pilipinas ito. Lahat ko tabahan. Ha? Naku. Ano na gagawin natin ngayon? Sige. Anyway, hindi pa naman confirm yun. Let us now go to the main topic sa ngayon. Ang main topic ko po sa ngayon ay base po sa aking A1 informant. Hindi ko sasabihin kung sino, pero sigurado na A1 ang kanyang informasyon binigay sa akin. Kasi pag pinangalanan ko siya, papatayin din siya. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, sinimintuhan, dyan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. So, yan ang aking masasabi sa ngayon. Magandang umaga, Ginoong Cruz, Kamsat. Magandang gabi pa rin. Jigger Yarte, magiging leader si Sara na walang H sa Noisan senatorial candidate. Zene Lopez Robas, good morning po. Attorney Tuto, mabuhay po kayo. Kakampi niyo po ako para sa katotohanan. Maraming salamat. Tapos, surprise battery, walang sound kanina. Kanina walang sound. Pero sa ngayon may sound na. Anyway, hindi pa tayo nakapagpakilala. Ako rin po si Dr. Toto Kausing or Dr. Toto Bunyog. At ang tawag sa akin ng mga basher ko ay kalbo. Pero sabi naman ng nanay ko, ako'y gwapo, bago siya namatay noong June 21, 2023. Kaya ngayon, 2 araw mula ngayon, ay magugunitain ko ang pagkakamatay ng aking nanay sa June 21, 2024, unang taon. Kumplian nyo kung tawagin namin sa mga salitang Ilonggo. So ngayon, next is, ating pag-usapan sa ngayon itong, parang ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang tinakwil ng mga Pilipino. Alam mo, ang kinabukasan ng isang bansa ay nagdidepende ng mas malaki sa mga karakter ng kanyang mga citizen. Ganon, mga kanyang mamamayan. Kung anong karakter natin, kung lahat ang karakter natin ay masisipag at hindi marinis, sigurado ako ng Pilipinas ay tatabo. Kung ang karakter ng mga Pilipino ay hindi nagpapabili ng boto, sigurado ako na ang ating binuboto ay tama. Kahit at wala ng kumilik pa o smartmatic pa na maaari na mag-agaw ng mga boto natin. Sa sunod, isiwalat ko, marami na akong nalalaman sa smartmatic nung nakarang eleksyon. Sa sunod na lang natin yan. Ito ay A1 information. Ako lang ang meron nito. Exclusive ko po ito. Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purak. Yan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purak. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak
na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, sa sugo ni Alice Go, ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house diyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe, akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Go, pero sobrang satanas pala ito. Ay, nako. Sige, pagkagawan sila mga Marcos sa norte. Pero hindi naman ako maniniwala dahil sa mulat na tayo ngayon, kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin maka Marcos ka. Kumo ikaw Cebuano, maka Duterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Wala, itabi mo yan, isang tabi mo yung kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano, Pilipino tayo lahat. Pagtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this Pearl of the Orient Seas. Ganun lang mo kasi. Alam mo, naawa ko sa bansa natin. Pag hindi ako sisigaw dito, walang makikinig. Kaya minsan kailangan natin sumigaw para may makikinig. Kagaya ng ginawa ko kanina sa Office of the City Prosecutor ng Manila. Murang binabaliwala lang ang aking mga tinutulungan. Pero sabihin, wala na, alas 4 lang po, magsasara na ang Office of the City Prosecutor. Kumontra ako, nagkomento ako, anong klaseng opisina ito? Meron ba kayong ipinalimbag o pinablis na announcement na yung Office of the City Prosecutor Manila ay hanggang alas 4 lamang? Bawal sa batas yan. Sinyalis ko. Dahil nag-alsa na ako ng boses, lumapit ang mga gwardya at pumayag na yung kausap na taga-City Prosecutor's Office na tatanggapin na ang reklamong aming ihahain. Pero ang problema, may panibagong problema. Pero may style na naman itong Office of the City Prosecutor Manila. Gagawin kailangan ang lahat ng mga nakapasiner, patong-patong. Pero sa ibang City Prosecutor's Office, walang pasiner, stapler lang, pwede na. Sa inyo, gusto nyo ba bibili pa ng pasiner? Ay, sobra-sobra kayo. Prosecutor, Chief City Prosecutor Giovanni Lim, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga tao na mga pobre sa Maynila. Pagsampa pa ng reklamo, bibili pa ng maraming pasiner. Ano kang klase? Ayusin nyo yan dyan. Anyway, balik tayo dito sa informasyon. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit sa informasyon na nakikita. Si Alice Go po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores na yung taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go doon sa Civil Registrar's Office. Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan ko siya sa liig at kanyang mga kamay dito may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo. Magtago tayo, huwag tayo mapakita ng kasi killer itong si Alice Go. Tinatandaan nyo killer ito. Makikita nyo anghel ang mukha pero killer. Marami na siyang pinatay. Ito lang muna ang sasabihin ko. Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod, isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang, mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na natin maasahan yan kahit oposisyon ng mga leader natin. Down with them! Hindi natin maasahan yung BBM. Down with him! Hindi natin maasahan yung mga Duterte kasi inubos na ang mga dugo ng mga mamamayan dahil lamang kuno sa war on drugs na kung saan ang pinapatay niya panay kalaban para niya masulo yung negosyo sa droga. Down with Duterte! Hindi ko alam kung totoo yung kwento na patay na si Duterte. Hindi ko alam kasi maraming umiikot-ikot o palabas lamang yan. Pagkatapos, nag-anunsyo si Sara na resign siya. Well. That explains now the reason.
that we really have to fight for our own, tayong mga tao. Para laban sa China, wag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, magdeklara ko, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana ang gagawin natin. Kaya, mga kababayan, pagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal at sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang, ganun yan ang gagawin. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin para paano umunlad ang Pilipinas. Ay, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Sinimento na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglalaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na bumabalik. Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Ang China naman na kanilang bansa ay nang-aagaw ng dagat. Kaya, never ako maniniwala sa China. Kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS, bawal din sa territorial rights natin yan kasi sovereignty rights nga yan, pero extension ng ating territorial rights yan kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin ng gas dyan, ano makukuha natin ng isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan dyan sa loob ng exclusive economic zone ay tayo lang Pilipinas ang may karapatan. Sa loob yan ng 200 nautical miles limit o di kaya 340 kilometers mula sa pinakapampang na pinakamalapit ng Puerto ng Palawan. Kaya magbilang ka 340 kilometers sa atin yan. Hindi lamang 12 nautical miles limit. Ay. Kaya hanggang dyan na muna tayo ngayon. Sa susunod naman, at ako maghanda pa, marami pa akong gawin para sa ating hanap buhay. Pasensya na kayo at ipagdasal niyo po ako at para sa ating pakishare ito at please lang, paramihin nyo ang ating subscribers para mamuo ang ating pwersa. Sigurado lalakas ang ating pwersa. At tayo makadikta na makakuha tayo ng tinatawag na ni Attorney Ka-Insurrecto na political power. Kailangan natin ng political power para makapagdulot tayo ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Pagbabago na para sa kabutihan ng buong Pilipinas at